Leah, tapos na bangungot nang maglaho si Lyra. Pero mali, dahil ang mga nilalang na sinilang sa dilim, hindi basta naglalaho. Naghihintay sila hanggang sa dumating ang sandaling mahina ka at doon sila kumikilos. Ito ang pagpapatuloy ng kwento ni Leah kung saan ang kakambal niyang patay ay hindi na lamang nagpapakita, kundi sinusubukan ng sakupin ang katawan niya. Lumipas ang isang buwan matapos ang huling paghaharap ni Leah kay Lyra. Sa unang linggo, tahimik ang lahat. Walang nagpaparamdam, walang boses, walang refleksyong nakangiti sa salamin. Pero unti-unti, nagsimula mga maliliit na bagay. Una, nawawala ang mga gamit ni Leah. Ang hairbrush niya bigla na lang nasa ilalim ng kama. Ang kanyang cellphone nasa loob ng bawal na kwarto kahit hindi na yun dapat mabuksan. Ang sapatos niya nasa bubong. Pangalawa, may mga ingay sa madaling araw. Hindi yabag, kundi lakad ng isang bata. Mabilis, hindi pantay, parang nagmamadali, parang naglalaro sa pasilyo. Pangatlo, may mga sulat na lumalabas sa dingding. Oo, dahan-dahang sumisilip ang mga letra mula sa pintura. Ate, handa ka na ba? Hindi na masigaw si Leah. Hindi na rin siya nagtataka. Ang kinatatakutan niya lang ay ang gabing tuluyang siyang maabutan. Isang gabi habang nagpapahid siya ng lotion sa mukha, napatingin siya sa salamin at doon niya napansin ang refleksyon niya hindi sumusunod sa galaw niya. Kapag itinaas niya ang kamay, hindi gumagalaw ang nasa salamin. Kapag kumurap siya, nakanganga ang refleksyon. Kapag lumingon siya, nakatitig ito ng diretsyo. Hanggang sa unti-unting gumalaw ang refleksyon. Paabante, unti-unting lumalapit sa mismong salamin. Parang gustong lumabas at may sinabi itong hindi niya makalimutan. Pagod ka na, diba, ate? Ako na lang. Iyon ang unang beses na nawalan siya ng malay. Nang magising si Leah, umaga na, pero may kakaiba. Nasa sala siya. May hawak na kutsilyo at may nakasulat sa sahig gamit ang lipstick niya. Isa pa, ate. Isa pang gabi. Hindi niya naaalala kung paano siya nakapunta doon. At doon nagsimula ang masira ang araw-araw niya. Ang unang pagkuha ni Lyra sa katawan ni Leah ay nangyari sa kusina. Habang naghihiwa siya ng sibuyas, bigla niyang nararamdaman ng pagmamanhid sa kamay niya. Kasunod, ang parang kuryenteng gumapang mula sa batok pababa sa gulugod. Nabitawan niya ang kutsilyo. Nanginginig ang daliri niya. Tumitibok na hindi normal ang puso niya. At bago siya mawala ng kontrol, narinig niyang bumulong sa loob mismo ng utak niya. Ate, ako muna. At nagdilim ang paningin niya. Nang bumalik siya sa ulirat, may dugo sa sahig. Pumutok ang ilaw at si mama niya nakayakap sa kanya. Umiyak. Leah, anak, anong ginagawa mo? Nakaturo si mama sa dingding at naroon ang mga guhit na ginawa ni Leah gamit ang kutsilyo. Mga drawing ng dalawang batang babae. Isa nakangiti, isa umiiyak. Ang mas nakakatakot, naulit niya muli kinabukasan
At kinabukasan pa at paulit-ulit, hindi niya nakokontrol ang sarili niya. Nagsimula ang pagkalagas ng buhok ni Leah. Pagkising niya, may buhok sa unan. Pagsuklay niya, ang kakapal. Pagligo niya, parang plaking humihiwa sa anit niya ang tubig. Nagsimula ring dumugo ang tenga niya. At ang mga mata niya, minsan, namumula ng walang dahilan. Parang umiiyak ng dugo. Tuwing sasabihin niya sa mama niya, ito lang ang sagot. Anak, lumalaban si Lyra. Dito nagsimula ang pinakamatinding yugto. Unang gabi, sa ilalim ng kama. Nagising si Leah sa tunog ng pagngiti. Oo, pagngiti. Yung tunog na parang hinihilang labi pataas. Sa ilalim ng kama, may dalawang mata. Maliwanag, nakangiti, at sinabing, ngayon, ate, isa ka na sa akin. Pangalawang gabi, sa kisame. Pagmulat niya, may humihila sa kumot niya. Pagtingala niya, nandoon si Lyra. Nakadikit sa kisame na parang gagamba. Kumakapit ang mga kuko nito habang nakadapa sa kisame. Nakatingin kay Leah ng pabaligtad at bumubulong, hindi ka na makakatakas. Ang pangatlong gabi, sa loob ng katawan niya. Ito ang pinakamatindi. Habang nakahiga, biglang tumigil ang paggalaw ng katawan niya. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapagsalita. Parang may nakapatong sa dibdib niya. At ramdam niya ang malamig na maliit na kamay. Parang may pumapasok sa lalamunan niya. Parang may hinihila sa loob niya. At boses ni Lyra. Ate, hindi mo ba nararamdaman? Dahan-dahan na kitang nakukuha. At nakita niya sa salamin, unti-unting nagiging dalawang refleksyon ang mukha niya. Isa, siya, at isa, si Lyra. Simula noon, may mga panahong hindi na si Leah ang nakatitig mula sa loob ng katawan niya. May gabi na paggising niya, may suot siyang pulang damit. May gabi na pagtingin niya sa salamin, ibang mukha nakangiti. Masama, mas malupit, mas gutom. At minsan, nararamdaman niya na may humihinga sa loob mismong dibdib niya. Parang may isa pang tao sa loob ng laman niya. Hindi na niya alam kung ilang araw na ang lumilipas. Unti-unti nang nababaliw si Leah. Sa bawat tunog ng boses, galaw sa dilim, hindi niya alam kung totoo pa o gawa ng isip niya. Pero isang gabi, tuluyang nabasag ang lahat. Nang magising siya, may gumuhit sa tiyan niya. Parang letra. Nakasulat, Lyra. At doon niya naintindihan. Hindi na nagpaparamdam si Lyra. Sumasama na talaga siya. Papasok, paunti-unti, hanggang maging isa sila. Huling gabi bago tuluyang maging isang dalawang kaluluwa. Hating gabi, ang buong bahay lumalamig. Ang lahat ng ilaw sabay-sabay na nagpatay-sindi. Ang pinto ng bawal na kwarto, dahan-dahang bumubukas nang hindi nila hinahawakan. At mula sa loob, lumabas ang batang pulang damit. Si Lyra. Pero mas matangkad, mas malinaw, mas buo, mas tao. Dahil unti-unti na niyang nakukuha
si Lia. At sabi niya, "Ate, simulan na natin. Bukas, ako na ang nasa mundo." Lumapit si Lyra kay Lia. Hinawakan ang pisngi niya. At sinabi niyang may ngiting unti-unting nagiging demonyo. "Pagod ka na, di ba? Ako nang bahala. Ako na magiging ikaw." Hinila ni Lyra ang hininga ni Lia. Literal. Parang usok na lumabas sa bibig ni Lia. At doon nalaglag sa sahig si Lia. Nanginginig, nangingitim, halos wala ng pulso. Nagtitilim ang paningin niya. Ang huling nakita niya, bago siya nawala ng malay, ay ang sariling katawan niya. Nakangiti, matamis, hindi niya ngiti. Ngiti ni Lyra.